Medyo makulimlim po sa labas mga kanayon. Pakaabutan ng ulan kaya dito ko muna lulutuin itong aking pamukbang. Meron po ako dito yung bunga ng munggo or yung dadag kung tawagin niya po sa amin. Bahaw-baw naman daw sa ibang lugar para sa gulay. Natin ng luya. Papakuluan ko lang po sa kaunting bagoong. Saka, nung nakaraan, niluto ko yan sa sampalok. Ngayon, papasima ko naman po ng kamyas. One down. Para sa gulay. Sa isda naman po, eto, dilis, tabang. Kaunti lang yung kanyang sabaw para lasap na lasap. Timbetchin, asin. Kailan po natin itong dilis. Para may dahon, bigyan ko din lang po ng pako. Oh, gimasin may yang. Etong gulay, ayos na din po. Ay na. Mga ulam po na pangkaraniwan noon, pero ngayon, madalang na matikman. Lord, thank you po sa blessing na pinagkaloob mo ngayong araw. Nilalapit ko po ito in Jesus' name. Amen. Simple lang yung sabaw. Pero napakasarap po. Buti na lang kulimlim lang. Hindi ho tumuloy yung ulan. Sarap din ho magpapak nito. Ito talaga kapag wala ka hong tanim na munggo, hindi ka makakapag-ulam yan. Dahil sa aming lugar po wala yung nagbebenta sa palengke. Yung iba kasi hindi kilala. Palit nga tayo. Yan. Ito ay yan po. Medyo mabusisi nga lang pong ulamin to. Pero kami noon sa probinsya, sa bukid, kahit magmatagalan dyan sa lamesa, ayos lang. Masarap po tayo ng papakin nito. Tignan. Yung dilis tabang ho. Wala lang din ako makachamba niyan dito. Sarap din luto niyan yung pais. Nagbabalutin sa dahon ng saging.
ulam na hindi pagsasawaan. Masarap po siya kahit ako kakawin. Kaya kung may sabaw yan, pero ito kaunti lang. Saka may luya. Double purpose na din po. Gamot sa ubo namin ng aking mga anak. Isang simpleng ulam, pero solve na naman po ang kain. Maraming salamat po mga kanain sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aking binabahaging mga pagkain bukid. Ano ko muna tatapusin at eto naman yung aking tatsagain papakin. Maraming salamat po. Kain po tayo.